Magandang araw, magandang umaga po. Blessed Sunday to everyone. Again, welcome po sa ating video presentation message. At uulit-ulitin ko po sa lahat na ito po ang ating alam upang maihatid po yung pure word of God sa lahat ng nagnanais na makarinig sa salita ng Diyos, lalo na po sa araw na ito. Again, bilang lingkod ng Diyos, ito po yung buhay ko, tinawag ng Diyos upang magiging messenger sa kaniyang ubasan, sa kaniyang mga anak. Mga kapatid, again, mula po sa aking puso, sa aking asawa, Pastora Emily and Abigail, binabati ko po ang lahat at ang aking panalangin ay na sana at ito po yung aking prayer ay ang bawat isa ay nasa mabuting kalagayan. At alam po natin na God is in control of everything. Sa tingin natin medyo hindi magandang sitwasyon, but I tell you, God is in control. Basta nandun po palagi yung panampalataya natin sa Kanya. At sabihin ko po sa lahat na that's the only way ang Diyos po'y makagalaw sa buhay natin through faith. Ngayon po, ang pag-usapan natin mga kapatid, ito yung pag-usapan natin is about I am a child of God. Ako po'y anak ng Diyos. Gusto ko pong ihatid ang message nito na magkaroon po tayo ng strong assurance na tayo po'y mga anak ng Diyos. Ito po yung sabi ng Bible, Galatians chapter 3 verse 26, "You are all sons of God through faith in union of our Lord Jesus Christ." Tayo po'y naging anak ng Diyos sa magitan ng panampalataya sa ating pagpakikiisa sa ating Panginoong Kristo. Ibig sabihin, sumampalataya po tayo sa Kanya, tinanggap po natin sa ating puso. Kaya tayo, in union of our Lord Jesus Christ. So tayo po ay pinagkalooban ng karapatan na maging anak ng Diyos. Yun po ang sabi ng John 1:12. Yet to all who receive Him, sa lahat ng tumatanggap sa ating Panginoong Hesus, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. Again, hindi po tayo mga anak ng Diyos because Jesus Christ, the only begotten Son, no, in God's program sa nung pong pinakilala po ng Diyos ang kanyang sarili sa tatlong personalidad. Siya po nagpakilala bilang Diyos Ama, nagpakilala po siya bilang Diyos Anak, at nagpakilala po sa bilang Diyos Espiritu. Makikita po natin ang bawat galaw, mga kapatid, sa God the Father and bilang isang God the Son, mga kapatid, at ang God the Holy Spirit ay makita po natin sa Biblia na mayroon po silang kanya-kanyang function. Mga kapatid, ngayon po, gusto ko pong ipaunawa sa bawat isa na kung tinanggap po natin ang Panginoong Hesus sa ating puso, then sa pamagitan ng panampalataya, yet all who receive Him, and to those who believe in His name, naniwala po tayo, then ito po yung katotohanan na hindi po ito kayang itwist ng mga religious people. Tayo po yung naging anak ng Diyos. God gave us the right to become His children. Binigyan ho tayo ng karapatan. Ito po yung katotohanan na kahit anong gawin ng mga religious people ay hindi ito matakpan. Dahil ang Holy Spirit siyang magbigay ng strong testimony sa ating puso na tayo po'y anak ng Diyos. Yan po, ito po'y maging gabay natin upang mailagay at maiayos po mailagay po natin sa tamang kalalagyan ng ating sarili in God's program sa ating journey dito po sa ibabaw ng lupa o sa mundong ibabaw, mga kapatid. Ngayon po, ka pag wala po kasing assurance sa Holy Spirit, yung tayo po'y anak ng Diyos, hindi natin kayang sabihin kanino man na tayo anak ng Diyos. Maliban ang Holy Spirit siyang magbigay sa atin ng strong assurance. Mga kapatid, kahit anong mangyari, anumang sitwasyon, kaya nating sabihin, ako'y anak ng Diyos. Kahit anumang sitwasyon na kinakaharap natin, alam niyo po ay napakadaling sabihin, ako'y anak ng Diyos, pag nandun yung banal na Espiritu siya nagbigay sa atin ng assurance. At kung totoo naman talaga nating tinanggap si Jesus sa ating puso,
at tayo po na may naniwala talaga sa kanya ng totohanan, maramdaman po natin 'yan sa loob ng ating, pagkatao na tayo po'y naging anak ng Diyos. That is spiritual aspect. Sa physical, anak tayo ng ating nanay, pero sa spiritual aspect maramdaman natin tayo anak ng Diyos, amen. Ngayon po, ang sabi po ng Bible mga kapatid, I have no greater joy than to hear that my children are walking in the truth. Mga kapatid, wala pong ibang ito po yung sabi ni Apostle John na kaniyang ah, bilang mga anak ng Diyos, tayo po'y lalakad sa katotohanan. No, doon po tayo mabuhay sa sinasabi ng Biblia, hindi siya sinasabi ng mga religious people. We will walk according to God's word. Ito yung yakapin natin yung katotohanan, ay hindi sa sinasabi ng mga religious people. In 1 John 5:19, we know that we are children of God. Alam po natin 'yan because nandun po yung Holy Spirit ang mag-testify within us, mga kapatid. Alam natin na tayo po anak ng Diyos. Amen. And that the whole world is under the control of the devil. Ito yung napagandang assurance habang ang mundong ito kinokontrol ng diablo, but napakaganda po napakainam po sa ating part. Tayo po yung mga anak ng Diyos. Ibig sabihin hindi tayo kontrolin, hindi tayo kayang kontrolin ng diablo because we are all God's children sa lahat ng naniwala at tumanggap sa ating Panginoon Kristo. So mayroon ho tayong special care in this world. Kaya lalo tayong mag-ingat bilang anak ng Diyos dahil nandito tayo sa mundong ginagalawan natin na kontrolado ng diablo. Kaya tingnan niyo ang nangyayari sa ating paligid, naglipa na ang mga masama. Biro mo biro mo yung mga tao, ngayon dumami yung mga taong tinatawag na, mga kapatid, yung, kahit saan, dagsa yung kasamaan. Ramdam at kita natin yung kasamaan, ng ibabaw na ang kasamaan. But because we are children of God, anak tayo ng Diyos, ay meron po tayong special care na natamasa everyday from the hands of the Lord. But lalo tayong mag-ingat dahil hindi ho tayo ordinary, dahil anak tayo ng Diyos. Amen. At gustong sabihin sa lahat, kung anak tayo ng presidente, mayroon pong presidential guard na kabantay sa atin, mga kapatid, yun po ang privilege. Pag anak ng presidente, tayo po ay anak ng Diyos, mayroon pong mga anghel na ka-assign sa atin upang tayo'y bantayan dahil tayo po ay anak ng Diyos. Amen? But mas lalo tayong mag-ingat dahil tayo po talaga ang target ng diablo, ang mga anak ng Diyos, ang target ng diablo upang sirain, upang ibalik tayo sa kamay ng diablo ang ating buhay, mga kapatid. Mas lalo tayong mag-ingat. Kaya itong message na ito po'y magbigay ng guide, ito po'y magbigay ng reminders sa bawat isa. Ulitin ko po, ang tao po'y totoong naniwala at tinanggap ang Panginoong Hesus sa ating puso ay hindi po matwist ang katotohanan. Tayo po'y mga anak ng Diyos. Wala pong pinipili kahit sino man, ano man po yung mga nakaraan natin, ano po yung mga kahinaan natin. But the privilege is open for everyone kung maniwala tayo sa ating Panginoong Kristo at tinatanggap natin siya sa ating puso. Mga kapatid, mayroon pong magandang nangyayari sa buhay natin. Tayo po'y naging anak ng Diyos at napakarami pong magandang bagay naghihintay po sa atin. Amen? Pwede po bang palakpakan natin si Lord, mga kapatid? Amen? Praise God. Purihin po ang Diyos na may likha sa langit at lupa. Ngayon, mayroon po akong ibahagi sa inyo na 5 bagay, basic benefits from their parents. Ang ano po ba mga basic na matatanggap sa isang anak galing po sa kanyang magulang, biblically po. So ulitin ko po, tayo po ay naging anak ni Diyos. Meron din po tayong basic benefits from the Lord. Bakit ko kailangan i-share ito? Dahil hindi po tayo anak ng Diyos by biological, hindi po anak tayo ng ating nanay. Tayo po ay by adoption principle, tayo pinagkalooban ng privilege, that is adoption principles. Pero
the same tatanggap rin po tayo ng benefits. Gano'n din po because all truths are parallel, yung pong anak basically tatanggap siya ng privilege mula sa kanyang magulang. The same tayo po'y naniwala sa Diyos, mga kapatid, tatanggap tayo ng privilege from the Lord. And gusto kong i-share ito upang mas lalong tumibay ang ating paniniwala at ating panampalataya sa salita ng ating Panginoong Hesukristo. Amen po ba? Number one, ito po yung, number one benefits. Tayo po'y tatanggap ng magandang plano galing po sa Ama, galing po sa Diyos. Normally, yung magulang 'pag siya'y nagkaanak, yung nanay at tatay nagkaanak, mabuo po yung magandang plano para sa kanilang anak. Doon po ang course of event, yun na po, yung normal, yung good parents ay mayroon na siyang magandang plano para sa kanyang anak. Kaya magsumika po 'yan, tatrabaho po 'yan ng husto. Lahat ng bagay pupunta na doon sa kanyang plano para sa kanyang anak. Ako po ay makapag-testify dahil ako po ay isang tatay. Meron po akong isang anak, the only child. At nung ako'y naging tatay, mga kapatid, dito nakita mayroon akong plano sa aking anak. Meron po ako, uulitin, sabihin ko po sa lahat, this is my real testimony habang natutulog yung asawa ko at ang anak ko. Tinitingnan ko po sila way back mga 2011. Mga kapatid, kasi 2010 na pinanganak yung aking anak, tinitingnan ko yung asawa ko at aking anak, ano ba ang kinabukasan nila sa, kinabukasan nila bilang padre de pamilya. Nag-isip po ako, nagpaplano po ako. Mayroon pong plano at dandahan ko pong nili-down sa aking asawa, mga kapatid, yung plano. So kami ay bilang parent, mga kapatid, ay nabuo yung magandang plano para sa aming anak at dandahan naming communicate para sa aming anak. Ngayon, sabi ko sa inyo, ang aking anak, ako po'y kumuha ng Kaiser. Yung Kaiser 3-in-1 po yan. Mayroon po yang insurance, healthcare or hospitalization and investment. Nakapangalan sa aking anak. Bagamat sa aking asawa may Kaiser din siya. Ako may Kaiser din ko. That is our 3-in-1 long-term investment. Bakit ko kinuha ang aking anak? Ako po yung nagbayad diyan, eh. Annually, binayaran ko po 'yan for 7 babayaran ko po 'yan for 7 years para sa future sa aking anak. Kasi may nakaplano na po 'yan. Amen po, normal po 'yan. So bilang tatay, bilang magulang, ngayon po tayo po dahil tayo anak ng Diyos, mayroon pong plano ang Diyos sa atin, mga kapatid. Ito po'y mai-serve sa atin. Kailangan lang po ang cooperation. Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you." Nabuo po 'yun. Nakaplano po 'yan na tayo po'y pasasaganain ng Diyos. Tayo po'y gusto ng Diyos. Nakaplano po paano po iaangat ang buhay natin. Plans to prosper us, not to harm us. Hindi po 'yan, wala po sa plano ng Diyos na tayo po'y sakitin, tayo po'y, dadaan po ang buhay natin ay under, mapuno ng, tribulation, parang gano'n. Plans to give us hope and a future that is nasa puso ng Diyos, nasa puso po ng Panginoon para sa kanyang anak. "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you." But mayroon pong kailangan do'n, tayo bilang anak, we need to cooperate. Bakit? Kita naman natin sa paligid na maraming tao namang nagtiis. Marami namang tao parang tribulation yung buhay. Bakit gano'n? Mga kapatid, hindi sila naging anak ng Diyos, gano'n ang buhay nila. Ngayon, meron naman talagang naniwala sa Diyos, masabi natin anak ng Diyos. Bakit gano'n pa rin ang buhay nila? Kasi hindi sila nag-cooperate. Katulad din natin, ang anak, meron tayong magandang plano sa ating anak, pero 'pag anak natin hindi mag-cooperate, mag-asawa agad at magbisyo talaga, yung magandang plano natin ay hindi talaga ma-serve. Bagamat nasa puso natin bilang magulang, hindi natin ma-serve kung ayaw talaga sa anak. Kaya nga pinag-aral natin ating mga anak. Bakit? Because of that wonderful plan. Pero pag anak natin ayaw mag-aral, talagang mamayabas talaga, wala tayong magawa. So, kailangan po ang cooperation. Ngayon po, gusto kong sabihin sa lahat, kailangan po natin mag-cooperate sa plano ng Diyos. Kung ayaw natin mag-cooperate, then the plan of God remains
magmanatiling plano, hindi niya ma-serve. Kaya makita no, ang dami namang mga manampalataya, ang dami namang Kristiyano, pero bakit ang buhay ay nagtiis? Biro mo, tumanda na lang, hindi pa naranasan yung prosperity hanggang umabot ng 70 years old, 80 years old, naghanap buhay pa for survival. Bakit? Eh, hindi talaga man nag-cooperate. Hindi man nag-cooperate. Yung plano ng Diyos, nandyan yan, but we need to cooperate sa course of action, yung pong dadaanan natin. Kaya nga ang Biblia tinatawag siyang instruction. Kaya nandun yung lahat ng gusto ng Diyos na mangyari sa ating buhay, nandun yung pong gusto, ipagagawa ng Diyos sa atin, but kailangan natin yung pong, ang tawag doon, yung pong cooperation. Example, ayaw mong mag-tithes. Kung ayaw mong mag-tithes, walang magawa si Lord. Di naman sa pilitan eh. Ito'y ginawan ng ang anak ng diablo talagang, dini-discourage ang tao na ayaw mag-tithes. Dini-discourage talaga, "Huwag kayong mag-tithes," gano'n 'yan. Gagawa ng mga kahit ano-anong istorya. But tingnan niyo ang Bible, bubukas lang po ang langit 'pag nag-tithes tayo. Bubukas lang po ang langit diyan, eh. Sabihin nila na si ah, yung tithes doon lang yun kay Moses, hindi totoo yan. Dahil si Abraham, wala pa si Moses noon. Si Abraham naniwala sa Diyos, he is the father of faith. But siya ay nagtitithes na. Bakit? Kasi, mga iso, that's God's way. Ito yung paraan na tayo po magko-cooperate sa Diyos para bubukas po yung langit. Ayaw yung mag-tithes. Tingnan nyo lahat ng taong hindi nagtithes kung naranasan ba nila yung magandang plano ng Diyos. Hindi nila naranasan yon. Ako po since 1993 ako po yung nagta-tithes. Maliit lang pong tithes ko noon. Mga kapatid, nag-umpisa lang tithes ko noon, 12 pesos dahil 120 yung allowance ko. Pero tapat po ako doon. Hanggang ngayon. Ngayon po, ang tithes ko, umabot na po ng 25,000 tithes ko po. Mga kapatid, yung aking umabot po ngayon, hindi naman ako nalugi. Bakit? Ako po yung nag-cooperate sa plano ng Diyos. Nasa atin po yan. Ma-serve po yung magandang plano ng Diyos sa atin pag tayo po ay nag-cooperate. But physically, ang plano ng magulang, maganda para sa mga anak. The same mga ating Panginoon. That's our basic benefits. Tatanggap tayo ng magandang plano. Ang napakaganda po dito, yung Diyos na mabait, Diyos na mabuti na sa langit, mayroon po siyang magandang plano sa atin. In fact, if you read your Bible, say, I have come to give you life, life full of blessings. Ang sabi po ng Biblia, and Jesus was so rich, He became poor for our sake, so that by His poverty we might become rich. 2 Corinthians chapter 8, verse 9. 2 Corinthians chapter 8, verse 9. Mga kapatid, amen. Kaya ang sabi po ng Bible, Job chapter 36, verse 11. Mga kapatid, if you obey and serve the Lord, you will spend the rest of your days in prosperity. Kaya nandun yung cooperation, if you obey and serve the Lord. Then, the plans of God is to prosper us, ma-serve siya. Kailangan lang po talaga yung cooperation. Amen po. Number two. Number two is provision. Normal po silang magulang ipoprovide po lahat ng pangailangan ng kanyang anak. Normal po yan kasi ako po isang tatay. Ako po, bilang tatay, ako po yung nagpo-provide ng 1,000 bawat linggo sa aking anak. Pero hindi ko po yan pinagastos na iipunin niya kasi tinuturuan ko po ang aking anak na mag-ipon. Kaya ako po yung nagbibigay weekly ng 1,000 sa aking anak. Pero hindi ko po pinagastuhan niya lahat yan. Mayroon po certain amount na gagastusin niya sa isang linggo, pero nandoon po yung magsi-savings siya kasi tinuturuan ko po ang aking anak mag-savings. Lahat ng gusto ng anak, ako'y magpo-provide. Normal po yan sa isang magulang. Amen po ba? Ngayon po ang ating Diyos, siya po'y magpo-provide. Tayo po'y naging anak ng Diyos, obligado po ang Diyos sa langit na ipo-provide ang ating pangailangan. Gusto ko pong bigyan ng assurance lahat. God will provide all your needs. God is, siya po ang in charge. God is, siya po ang responsible sa ating pangailangan. Matthew chapter 7 verse 7 to 10. Verse 7 sabi doon, humingi kayo, bibigyan tayo. Kumatok kayo, bubuksan tayo. Hanapin natin ang Diyos, masumpungan natin. Mga kapatid, in verse 9, which of you, sabi na, of his son ask for bread, will give you him a stone. Sino ba sa inyo dito, tatay, na humingi ng tinapay yung anak, bibigyan mo ng bato? Wala naman. Kasi ibibigay natin anong gusto natin. Isusubo na natin, mga kapatid, pag hingiin ng ating anak, ibibigay pa natin. That's normal. At naranasan ko po yan.
Verse 10, or if he asks for a fish, will give him a snake. Kung siya hihingi ng isda, bibigyan niyo ba siya ng ahas o bitin? Hindi naman. Basta bilang tatay, ano yung hingiin ng ating anak, ibibigay natin. Tama pa? That's the basic principle. That's the basic benefits sa isang anak, ipo-provide natin. And gusto sabihin sa inyo, that's yun din po ang Diyos natin. Ipo-provide niya ang ating mga pangangailangan. If you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven? How much more will your Father in heaven give good gifts to those who ask Him? Hihingi lang po tayo. Mga kapatid, kailangan po natin humingi. Kaya that's prayer. That's the way of pray of mga kapatid sa panalangin. Ang gusto ko pong iparating sa lahat na God will provide. Pero kailangan po natin humingi. Ito po 'yon sa paraan na tayo po'y manalangin. Amen? Tayo po'y manalangin. Ulitin ko po, totoo sa ating puso, tinanggap natin ang ating Panginoong Hesus. Naniwala tayo. Humingi ka, manalangin ka. God will provide. Sabi noon sa Matthew 7:7, humingi ka at ika'y pagbibigyan. Humingi ka at ika'y pagbibigyan. Ito po yung panalangin, ito yung prayer. How much more will your Father in heaven give good gift? Sino ba sa inyo, yung anak niyo hihingi ng tinapay, bibigyan niyo ng bato? Sino ba sa inyo hihingi ng isda, bibigyan niyo ng ahas? Wala naman. Kahit gaano kasama yung isang tatay, pero isang tao, pero para sa kanyang anak, mabait yan. Ulitin ko po, kahit gaano kasama ang isang tao sa ating paligid, sa ating community, mga kapatid, pero doon sa kanyang anak, mabait yan. Gagawa at gagawa na magpo-provide yan. How much more our God in heaven? Tayo po yung mga anak ng Diyos. Don't worry. Huwag kang matakot, huwag kang mangamba. Pag Sunday sumamba ka, manalangin ka, bigay mo yung para kay Lord. God will provide. God will answer everything. To God be the glory, Pastor Danny, mga kapatid. And I'm so much blessed. Na-enjoy ko po yung provision ng ating Panginoon. Kailangan lang po natin dito ay meron ho tayong tawag doon, meron tayong pananaw sa buhay. Kasi then God will provide. Kaya nga tinawag siya provision, may vision tayo, may pangitain tayo, may pangarap tayo, may mga dreams tayo. Then God will provide. Amen? Ako po, meron po akong mga dreams in life. Ako po'y lingkod ng Diyos, pero nandito pa ako sa katawang lupa, physically nandito pa ako. Meron din akong mga pangarap sa buhay. God will provide. I ask God, humingi po ako ng Diyos, humingi po ako sa Diyos ng business. God, binigyan ako ng business. Ngayon po ako po'y contractor. Nangungontrata po ako. Ako po'y nagkabit ng mga CCTV camera, mga kapatid, dito sa bayan ng Ipil. Ang dami ko pong kliyente, mga kapatid. Humingi po ako. Ako po'y binigyan ni Lord. Meron po akong IMG, part doon, mga kapatid. God is provision. God will provide. Anong pangailangan mo? Hindi ka dapat, kasi naniwala ka, tumanggap ka sa Lord, hindi ka dapat mag-worry. Hindi tayo dapat maging balisa. Kasi fear and faith cannot go together. Fear and faith and worry cannot go together. Mayroon tayong panampalataya kasi tinanggap natin ang Panginoong Hesus sa puso natin. Mga kapatid, kailangan lang po dito yung right priority. Hindi po ma-provide ni Lord lahat kung wala tayo sa tamang prioridad sa buhay. Sabi ng Lord, unahin mo si Lord eh. Pag unahin mo si Lord, God will provide. Unahin mo si Lord. Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, unahin mo si Lord. Inay mo katapan, una ang Ginoo, dili nang uyab-uyab. Bata pa kayo, uyab na, unahas ang Ginoo. Just establish strong relationship with God, mga igsoon. Unahan lang Ginoo, God will provide. I can testify. Basta unahin mo lang si Lord, God will provide. Basic principle, pag inuna mo si Lord, uunahin ka ni Lord. Basic principle po yan. Amen? Pangatlo po, gusto ko pong ibahagi. Pangatlo po, pangatlo po, security and assurance. Ito po yung magulang. Bibigyan ng assurance yung anak. Bibigyan tayo ng
security. Nak, huwag kang matakot, nak. Nak, huwag kang mangamba, nak. Nandito si Papa. Nandito. Ganun yan. That's a good father, good parent. Amen? The same our God. The same din, ganun din ating Diyos. Meron ho tayong assurance. Kailang ang susi dito is humawa ka, kumapit ka sa Panginoon. Kumapit ka, kapatid. Huwag kang bumitiw kay Lord. Huwag kang lumayo kay Lord. Kasi sabi ng Romans 8:38, "For I am convinced that neither death nor life, kahit si kamatayan o buhay, neither angels nor demons, anghel or ang angel or ang mga diablo, neither the present nor the future, ngayon or sa bukas, any powers." Sabi ng Bible, "Neither heights nor depth, nor anumang taas o anumang lalim, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord." Kaya huwag ka lang lumayo sa Panginoon, kapatid. Huwag kang bumitiw sa Panginoon. Wala dito sa mundo ng ibabaw na naimbento upang sirain ang buhay natin. Mga kapatid, basta kumapit ka sa Panginoon, huwag kang bumitiw, yumakap ka sa Panginoon. Ang mali dito, niyakap natin yung religion, pero hindi natin niyakap yung pangako ng Diyos, yung assurance ng Panginoon, yung salita ng Diyos, hindi natin niyakap. Niyakap natin yung religion na wala namang basihan, mga kapatid. Amen. I just want to encourage everyone. Sabi po ng Bible, mga kapatid, sabi doon, I am convinced that neither death or life, neither angels or demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither heights nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus. Dahil tinanggap natin si Kristo, nasa puso natin si Kristo. Mga kapatid, nangako din ang Panginoon, Hebrews 13 verse 5, "I will never will I leave you, never will I forsake you." That's normal bilang isang magulang, bibigay tayo ng assurance. Aking anak, sinagot, nandito si Papa. Huwag kang matakot, huwag kang mangamba. Mag-aral ka ng mabuti, nandito si Papa, nandito si Mama. Anong gusto mo? Ay magsumikap kami para maibigay yung gusto mo. Mag-aral ka ng mabuti, maging mabait ka lang. Yun yung mga kapatid, bilang magulang, that's children's benefits yan. Mayroon pong assurance and security. Amen? Assurance, security. Assured. Doon sa mga mabuting magulang, ganun po yan. Excuse naman ito yung mga magulang na parang walang utak, mga magulang na walang plano sa kanilang mga anak. Ano lang yan, ano lang yan, mga isolated case lang yan. But normally, ang magulang may plano talaga, may talagang magbibigay yan ng provision and assurance. Mga kapatid, amen. Number 4. Number 4 is inheritance. Normal po yan, ang isang magulang na lahat ng tagapagmana ng kanang kayamanan sa kanyang magulang. Normal po yan. Totoo po yan. Kaya mabasa po natin sa Biblia at kita po natin sa ating paligid na ang mga anak talaga ang tagapagmana sa kayamanan ng kanyang magulang. Kung walang kayamanan, di walang mamanahin. Pero sabi po ng Bible, tingnan niyo ang sabi ng Bible, "A good man leave an inheritance for his children's children." Ito yung sabi ng Bible. Yung pong mga normal na mga magulang, mayroon po talaga siyang iiwang kayamanan. Iiwang mana para sa kanyang mga anak. That's normal. Kung wala naman, naiwan, kasi 'pag hindi talaga lumapit sa Panginoon, yung tao, 'pag hindi siya yumakap sa pangako ng Diyos, hindi man talaga aangat ang kanyang buhay. 'Pag ayaw niyang makipagrelasyon sa Panginoon, hindi talaga aangat ang kanyang buhay, wala siyang maibigay na, mana para sa kanyang anak. Tayo po ay naging anak ng Diyos, tayo po ang tagapagmana sa kayamanan ng ating Ama sa langit. Normally po 'yan. Ang dami po, ito yung sabi ng Biblia, if you belong to Christ, kaya kung tinanggap natin si Kristo sa puso natin, kung sa puso natin, if you belong to Christ, then nagiging apo ka ni Abraham. Then you are Abraham's seeds. Ang tawag doon, apo ni Abraham. Si Abraham, tagapagmana sa lahat ng kayamanan sa Diyos. Tayo kung apo, kasama tayo doon. Tagapagmana sa kayamanan sa mga pangako ng Diyos. Kung naniwala ka at tinanggap mo si Kristo sa puso mo, tanggapin mo ang katotohanan,
We are new Israelites generation. Ang tawag doon, apo tayo ni Abraham. Galatians 3:29. Then, heirs tayo, tagapagmana. Heirs tayo sa pangako ng Diyos. Doon kay Abraham, heirs tayo, tagapagmana. Sana po'y ito'y mailagay po sa ating puso. 1 Peter 1:4, and into an inheritance that can never be perished, spoil or fade, keep in heaven for you. At ito'y iniwan at pangako ng Diyos. Mayroon na tayong kayamanan na mamanahin sa kalangitan. Uuwi tayo sa langit, doon tayo magstay forever throughout eternity. Mayroon ho tayong kayamanan, mga kapatid. Mayroon ho tayong hindi nasisirang kayamanan na ating mamanahin sa langit. Kaya huwag kang bumitiw, huwag kang lumayo sa Diyos. Ayusin lang po ang basic principle naman dito ay ayusin lang po ang iyong relasyon sa ating Panginoon. Ayusin lang po kasi basically po ang mga anak hindi po makatanggap ng mana galing po sa kanyang magulang pag hindi po magandang relasyon. Ang gagawin ng mga magulang, ibinta lahat ng kayamanan at walang mamanahin ang kanyang mga anak kung hindi sila maganda, kung hindi maganda ang kanilang relasyon. Ayusin po natin ating relasyon sa mundong ito, sa mundong ibabaw. Ayusin natin relasyon sa Diyos. Una sa lahat ng ating relasyon sa Diyos. Huwag tayong bumitiw, kumapit po tayo sa Panginoon, mamahalin natin siya, mga kapatid, then sure po yan. Tayo po ay tagapagmana dahil tayo po yung mga anak ng Diyos. Amen? Amen po. Dito po ako magtapos. Ito, sabi po ng Colossians 3:24, since you know that you will receive an inheritance from the Lord. Alam po natin yan. Naniwala po tayo. Ako po naniwala. Tayo po ay tatanggap ng inheritance from the Lord. Colossians 1:12, give thanks to the Father who has qualified you to share in the inheritance. Ginawa ko tayong qualified. Hindi man tayo qualified kasi makasalanan tayo. Pero by His grace, pinatawad tayo dahil sa ginawa ni Jesus Christ ng Kalbaryo, tinanggap natin siya at naniwala tayo. Tayo po yung nag-qualified. Tatanggap tayo ng share in the inheritance. Meron po tayong mamanahin. Basically po yan. Children's benefits po yan. Amen? Yan po dito ako magtapos mga kapatid. Ito yung Proverbs 32, a good man leaves an inheritance for his children. So, panglima po yung discipline. Gusto kong sabihin sa inyo na tayo mahal ng Diyos at hindi po tayo perfect. Minsan nagkakamali tayo, kaya mayroon po tayong disiplina. Titingnan po natin ngayon, dinidisiplina tayo ng Diyos at maganda din, huwag tayong pasaway para masakit din ang disiplina ng ating Panginoon. Amen? Sabi po ng Hebrews 12:5, and you have forgotten that word of encouragement that addresses you as a son. Kasi hindi ba tayo anak, pero naging anak ko tayo. My son, do not make light of the Lord's discipline and do not lose heart when He rebukes you. Huwag kang ma-discourage. Anong sitwasyon po natin ngayon? Baka dinidisiplina tayo ng Panginoon. Dahil sobrang pasaway po tayo. Hindi po tayo, kung sila pa, di ta mo tulong, sugoon di mo tulong, Domingo di mo tulong, imbis mo simba ng laba. Minsan dinidisiplina tayo ni Lord. Amen? Hindi tayo dinidisiplina tayo ni Lord. Yung pang-tithes mo, itinago mo, binili mo sa Shopee. Ngayon, undergo ka ng disiplina. Mga kapatid, may disiplina po talaga. Dahil bakit? Mahal natin tayo anak ko, ang aking anak ay nakaranas po talaga ng pinakamasakit na palo, latigo yan bakos yan Bakit? May mali talaga siyang ginawa para makita niyang mali yun Kailangan niya tanggapin yung pinakasakit nga bunal. Kaya may tawag siyang mama dito sa eskwelahan niya, "Mama, magbunalan papahas kang sakita. Isa ka bisis lang to. Kalmahadlok na kong anak." Nga naman, bakit mga kapatid? Ayaw ko magpatuloy siya sa mali. Hindi rin ako payag na ipagpatuloy niyang mali kaya didisiplinahin kita. Kaya gusto ko ipagpatuloy mo yung mabuti at magandang bagay. Amen po ba? The same our God in heaven. Pag tayo'y patuloy sa mali, didisiplinahin tayo ng Panginoon. Dahil gusto ng Lord maging matuwid ang buhay natin. Pag nagkamali tayo, pagsisiyan ay lalambot yung puso ng ating Diyos. Ulitin ko po, nagkamali tayo, magsisi at pagsisiyan yung kamalian, lalambot yung puso ng Diyos dahil mahal niya tayo at tayo po'y mga yakapin ng Panginoon. Pero pag matigas tayo, di tayo po'y disiplinahin ng Diyos dahil tayo po'y mahal ng ating Panginoon. Amen po. Hebrews 12:6, because the Lord disciplines those He loves. Sabihin mo siya katabi, mahal ka ng Diyos. Sabihin mo mahal ka sa Ginoo. Mahal ka sa Ginoo, pero gaya kag ulo, disiplinahon ka sa Ginoo. Totoo yun, nasulat sa Biblia.
Verse 7, endures hardship as discipline. No, may mga bagay sa buhay natin hardship, yung mga nag-struggle tayo baka nasa disiplina ho tayo ng Panginoon para matahuan tayo at tayo po'y ma-enlighten at maging susunod sa Panginoon. Amen po. Amen po mga kapatid. Hebrews 12 verse 8, sabi ng Bible, if you are not disciplined, kung hindi ka dinidisiplina ng Diyos, baka illegitimate children or hindi tayo totoong anak ng Diyos. Kumbaga na, okay man buhay ko ngayon, pastor. Nagpatuloy sa kasamaan, wala namang disiplina. Wala naman. Baka mga kapatid, hindi ka totoo anak ng Diyos. Kasi yung anak ng Diyos, maramdaman mo yan, ang disiplina ng ating Panginoon. Amen? So, ano paganda doon, humingi ng tawad agad sa Diyos. Pag nagkamali, Lord, forgive me. Nagkamali ako eh. Forgive me, Lord. Ayusin natin ang ating buhay. Pag nagkamali tayo, Lord, forgive me, patawarin mo ako. Amen po. Kailangan lang po yung submission and realization. Mas mag-submit tayo sa Panginoon, ma-realize natin yung mali natin. Ito yung napakahalaga. Mga kapatid, hindi ko po alam anong sitwasyon meron tayo. Hindi ko po alam ano ang struggles pinagdaanan natin. Ito'y disiplina ng Diyos or mga kapatid, or ito'y bunga ng ating kawalang disiplina sa buhay. Ulitin ko po, tayo po'y anak ng Diyos. Mahal ka ng Panginoon, but wala pong tatay na nangarap sa kanyang anak na hindi magandang yung buhay at hindi productive ang buhay natin. Nangarap po ang Diyos na gagandang buhay natin at maging productive ang buhay natin. The same our God, gusto niya maging productive ang buhay natin. Bilang isang anak ng Diyos, maging productive ang buhay natin. Bilang isang Kristiyano, ano ba ang na-contribute natin sa kingdom expansion? Ano po ba ang contribution natin na ang mga tao ay makabalik sa Panginoon, maikonik ulit sa Panginoon? Ano po bang nagawa natin sa kingdom of God, sa kaharian ng Diyos? Wala pa. Mga kapatid, bilang anak ng Diyos, nangarap ang Diyos, mayroon tayong contribution sa expansion sa spiritual family. We are all sons of God. We are all sisters and brother. Ano po ba ang contribution natin? Ako po, to God be the glory, bilang anak ng Diyos, nagsumikap na maka-contribute for kingdom expansion para sa spiritual pamilya ay maka-contribute ng kabutihan, lalago at lumawak at lalong lalawak ang pamilya ng ating Panginoon dito sa mundong ibabaw. Ang tawag doon, His kingdom come. Dahil pangarap ng Lord, the kingdom, king dominion, bababa sa lupa. Kaya iningkilkate ni Lord yan sa ating panalangin. Salamat po sa lahat ng makarinig sa message nito, lalo na po sa Jesus Alone Church, sa lahat ng outreaches. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Ako po yung manalangin, pwede bang tumayo lahat at ipikit ating mata, itaas ang ating kamay? Pwede po ba lahat ay sumunod sa maikling prayer? Pwede po ba lahat ay sumunod? Sabi natin, Panginoong Hesus, tinatanggap kita sa aking puso. Ako po'y naniwala sa iyong salita at muli ko pong inaalay aking buhay sa iyo. Pumasok ka, Panginoon, sa aking puso by your Spirit, Lord. At gabayan mo po ako. Salamat sa lahat ng benepisyo bilang anak mo. Ito po'y maranasan ko po. Dahil ako po'y naniwala, genuinely, ako po'y tumatanggap sa iyo, sa aking buhay. In Jesus' name, ako lang po manalangin. Panginoon, pagpalain niyo po bawat isa, patungan niyo po yung kamay, at hayaan niyo po na maranasan ng bawat isa ang galaw at ang iyong kapangyarihan, ang iyong banal na espiritu at ang iyong presensya sa bawat buhay namin. Ikaw po ang kasagutan sa lahat ng aming mga pangailangan araw-araw. Lord, pagpalain niyo po ang lahat ng makarinig sa message na ito. At silyuhan niyo po yung banal na espiritu ng message nito ay manahan sa aming puso. At kami po'y susunod at gaganda ang aming buhay at secured ho kami dahil nandyan ka. Nangako, Panginoon, na hindi mo kami iwanan, no, hindi mo kami pabayaan. Salamat po, Panginoon. We give you praise, Lord, and honor in Jesus' name. Amen. God bless you po. God bless you po. Then mag-comments kayo, mga kapatid, sa message na ito. God bless you po. God bless.